Be ready for war. Yan mga kapatid ang pag-uusapan natin ngayon dahil mukhang umiinit na naman ang sitwasyon sa pagitan ng Amerika at ng China. Ayon mismo mga kapatid kay Secretary of War, kay US Secretary of War Pete Hegseth, imminent o malapit na raw ang banta ng militar ng China. Kaya nananawagan siya sa mga kaalyado na dagdagan ang kanilang defense spending. Ibig sabihin yung ginagastos ng kanilang bansa doon sa kanilang militar mga tol, no? Nagsalita siya sa Japan October 29, 2025 to, kahapon lang ata to mga kapatid, no? Nagsalita siya sa Japan at medyo matindi mga kapatid yung kanyang mga sinasabi rito. Tinawag pa niyang unprecedented military aggression ang kilos ng Beijing. So parang bago lang at hindi pangkaraniwan mga tol. Ang interesting pa dito mga tol, kasabay niyan si President Donald Trump mga kapatid o si US President Donald Trump naman ay nagsalita rin sa APEC Summit at sinabing inaasahan niyang makagawa ng great deal kay Xi Jinping sa Busan mga tol. So habang mainit ang tensyon, may usapan pa rin tungkol sa posibleng kasunduan. Kaya ngayon mga kapatid, pag-usapan natin to. No? Kung talagang banta na nga ba ang China o parte lang ito ng political posture ng Amerika? Pag-usapan natin mga kapatid, ito rito sa ating gagawing reaction video and commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Samahan ninyo ako mga kapatid, pero bago yan huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, at syempre sa mga nanonood naman sa ating Facebook page, huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe, mag-follow and like. Alright, maraming salamat sa mga bago nating kaibigan dito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. So ito'y mula sa Times of India. Ayan, be ready for war. Hegseth drops China bombshell before Trump Xi Jinping meeting. Sabing ganon. But we better be prepared to on behalf of our nation. And when we look prepared, and we are prepared, then our adversaries make different choices. And they decide that today is not the day. And you are in one of the most strategically significant places on planet Earth when it pertains to that. And you're standing alongside our partners here in the Japanese Defense Forces that are, as was mentioned, increasingly capable in what they can do. And this headquarters here is a part of ensuring that other allies and partners and the Chinese specifically understand the capabilities of this alliance. Again, not because... Ang Chinese daw mismo mga kapatid ay naiintindihan kung ano ang kakayanan nitong alliances na to. Etong sanib puwersa na to. We want conflict. It's not my job to the capabilities of this alliance. Again, not because we want conflict. It's not my job to saber rattle and look for conflicts to be had. No, the contrary. We seek peace, but we will be strong in that pursuit. We seek peace, no, sabing ganon. Gusto nila ng kapayapaan pero kailangan nilang maging malakas, sabing ganon. Hegseth warns China threat is real and imminent. Malapit na, sabing ganon. Totoo at malapit na. Yun ang warning dito ni Hegseth, ang Secretary o US Secretary of War. Trump teases great deal as tensions continue to escalate. China refuses to back down. US alerts allies about threat. No? Kasi pumapalag ang China mga tol. Alam nyo nung unang panahon sa totoo lang hindi pa ganun ka-develop ang Amerika, pero ang China, kahit kung babalikan mo yung mga sinaunang dynasty nila, talagang maunlad na yung nila. Maunlad na talaga yung bansa nila mga tol. Etong China tinutukoy ko. Kung babalikan mo sa panahon ng sa tingin natin mga Song Dynasty, mga gano'n, o mga lumang dynasty pa mga tol, magaganda na yung mga kasuotan ng Chinese. Samantalang sa Amerika mga tol, mga Indian pa, yung mga sinaunang American. No, iba yung agwat ng development nitong bansang to. Pero syempre, nung nagkaroon na mga tol ng teknolohiya rito sa Amerika, doon na sila talaga umabante ng husto at napag-iwanan naman ang China sa mga panahon na yon mga tol. US War Secretary Pete Hegseth revealed that China poses an imminent military threat. Katulad ng pinag-usapan natin dito sa isang video mga tol, di ba? Sabing ganun sa report,
habang tumatagal daw yung hidwaan o yung tensyon sa pagitan ng Amerika at ng China is mas lalong lumalakas ang China. Kasi mas lalo silang naghahanda at mas lalo nilang pinapalakas yung kanilang military capability at may posibilidad daw na matalo na ang Amerika kapag nagpatuloy pa yon o kapag nagkaroon ng mas mahabang gera hindi na kayang isustain pa ng Amerika, sabing ganun. Speaking in Japan alongside his Japanese counterpart, he assured that ally of US support. At the same time, the war says he urged allied nations to boost defense spending. Yan ang problema sa Pilipinas, mga tol. Yan ang problema sa Pilipinas. Kulang na nga yung budget na ibinibigay sa ating militar. Binabatikos pa, mga tol, yung ating militar. Diba? Yung ating PCG gusto nang i-abolish. Yung ating Mutual Defense Treaty at EDCA gusto na ring ibasura. Tapos defense spending na pupunta lang sa bulsa ng iilan. My goodness. The warning marked a sharp shift from previous US assessments of China's intentions, sabing ganun. Hegseth's comments reflected the Trumpian view that countries must choose between superpowers. As the minister and I discussed today, the security situation around Japan and the region remains, as he said, and we agree, severe. The threats we face are real and they are urgent. Ooh. China's unprecedented military buildup and its aggressive military actions speak for themselves. So ibig sabihin ng presidente, mga tol, yung hindi na tulad dati. Ito'y bago. Yung pagpapalakas ng China, yung military build-up nila, mga tol, talagang kakaiba. No? Mismong Amerika, mga kapatid, nagugulantang at natataranta na rin. Kaya ganito ngayon yung kanilang hakbangin dahil nagkakaroon na nga ng threat, no? Banta ng lakas nitong military ng China. About it. Our alliance is critical to deterring Chinese military aggression. To responding to regional contingencies and keeping our country safe. Shoulder to shoulder with Japan. We look forward to continuing to strengthen our alliance. We will act practically, strongly, and with common sense. So ang mismo nga US, mga tol, ay nangangamba na rin sa banta nga ng lakas nitong China, mga tol, at kailangan daw nilang patatagin ang alliances nila rito sa Japan. No, kailangan daw nilang patatagin kasi nasa critical lang deterrence nila, sabing ganun, mga tol, no. So talagang makikita natin dito, iba yung ipinapakita ng China na lakas nila at naaalog, mga tol. Nagugulantang etong US. This comes as US President Donald Trump said he expect to seal a great deal with China. Trump made the remarks during a wide-ranging speech at the APEC summit on Wednesday. He claimed that the upcoming trade deal would benefit both nations and excite everybody. Trump will meet Chinese President Xi Jinping on Thursday in the city of Busan. Busan, saan yan Sa Korea, no? South Korea. The meeting marks their first face-to-face encounter since Trump's second trade war began. At ito yung unang paghaharap nila, no? The last time the two leaders met was in 2019 at the G20 summit in Japan. So ito yung unang pagkakikita nila last time. Tomorrow morning is the one that most people find most interesting, and I think we're going to have a great meeting with President Xi of China. And a lot of problems are going to be solved. Okay? You're optimistic. Lot of problems will gonna be solved, sabing ganun. Yeah, I'm very optimistic. I am. And I know a little bit about what's going on because, we have been talking to them. We're not just walking into a meeting cold, but the relationship with China is very good. So I think we're going to have a very good outcome for our country and for the world, actually. I think it's important for the world. So lagi sinasabi, mga tol, ni US President Trump na talagang advance ang kakayanan nila kumpara sa lahat ng bansa. Talagang mas magaling sila, mas malakas at superpower sila. Pero ngayon, mga tol, syempre hindi nila kailangan magpakampante.
Kasi hindi rin naman nagpapaiwan ang kakayanan, for example, nitong China mga tol. Kaya eto ngayon si US Secretary of War Pete Hegseth, ganito yung sinasabi. No, kailangan laging maganda at kailangan palakasin, dagdagan ng budget ng defense spending. Kailangan dagdagan yon dahil talagang malapit na daw. Imminent, no? Malapit na. Kaya mga kapatid, syempre tayo bilang mga Pilipino, hindi man tayo direktang makipaglaban dyan, napakalaki ang impact niyan. Biruin mo, sa ngayon pa nga lang kapag nagkakaroon ng mga pagbabago dito sa pandaigdigang merkado, for example sa US, di ba? Apektado tayo lahat mga tol Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.